Ayan. Hello everyone. Good evening. Hello Sir Ray. Hello, good evening Sir Harmon. Yes. Kamusta? Okay naman so far. Ang mga viewers natin, kamusta naman po sa inyo? We hope safe naman po kayong lahat. Ayan. Kayo Sir, kamusta po kayo? Okay lang, medyo maulan. Sana naman medyo tumilat-tila ng Oo nga, ulan. correct. Ayan. And Sir Harmon, no, napakaganda ng ating pag-uusapan today. Kung mapapansin natin or kung maaalala ng ating mga viewers yung dalawang skills na kailangan ng isang choir master para siya ay mapamunuan niya yung kanyang choir is first is kailangan medyo marunong siya or marunong siya ng conducting. And pag Tama. sinabi nating conducting, dito pumapasok yung tinatawag nating music theory and everything, no? And then pag sinabi Correct. naman nating yung second naman is kailangan marunong siyang tumugtog. Hindi man ganun kagaling, pero kailangan at least marunong siyang tumugtog. Yan, para makampanyahan niya yung kanyang mga members.
At ngayong gabi, nako, napakaganda dahil ang magdi-discuss sa atin ng art of accompaniment. Walang iba kundi si Sir Harmon. Yes, palakpakan naman natin. Yes, thank you po, Sir Ray. Ayan. Hello sa ating mga viewers. By the way, hello din po kay si Sir Michael. Nandito siya. Sabi niya, present po, sir. Yes, hello. Yes. Welcome sa live stream. Yes, welcome, Ayan. Sir. So, ayun, by the way, isa din siyang accompanist, sir, sa kami handle din siyang choir. So, I'm sure makaka-relate siya sa ating topic tonight. Ayan, so art of accompaniment. Ayan. Yes. So, first of all, Sir Harmon, no, can you tell us, sir, yung, di ba, yung pagiging accompanist. So, alam naman natin na itong accompanist is tumutugtog para magkaroon ng buhay yung choir or yung kanyang akampanyahan. Halimbawa, kahit solo singing, no, sir? So, mas naging maganda yung kanyang performance kung may accompaniment. Imagine na lang, sir, no, kung yun ay a cappella. So, parang dry ng konti. Kahit maganda yung boses nung singer, minsan parang dry yun kapag walang accompaniment, no, sir, no? Naman. So, sir, can you discuss ano pa tong role ng isang accompanist? Ayan, tama. Maganda yan. Interesting yan, sir. And by the way, syempre, ang accompanist nga pala, madami naman tayong roles. Ayan. Siguro, ikaw rin naman, sir, nakapag-accompany ka na rin naman. And ako din naman, nakapag-accompany na ako. And siguro dahil iba-iba naman talaga yung needs or yung kailangan ng ating mga performance, lalo na yung mga singers, minsan solo instrumentalist din. So, nag-iiba-iba somehow yung roles ng accompanist. Pero generally, ang pinaka-goal natin ay matulungan yung main artist ay na maka-perform siya doon sa mismong event. Yan, pwede siyang concert, ayan, pwedeng event, or pwedeng sa mass, pwedeng sa liturgy. Yan, gano'n. So, yun. I guess, bilang accompanist, ang maganda dito, pwede, kumbaga, hindi naman tayo yung, kumbaga, yung main focus. Normally, unless kung may intro or may outro, yan, may instrumental part, yun, pwede. Pero generally naman, kapag kami nagsosolo na, either solo na instrumentalist or singer, or minsan buong choir, ang role naman ng accompanist ay, kumbaga, i-guide lang naman yung choir. Lalo na yung mga pasok, yung mga cue, paano ba hihinga, parang ganun. Siyempre, kailangan nakasync yung hinga ng singer sa hinga din ng accompanist. Para naman yung mga phrasing, yung mga ganyan, saka yung kumbaga yung mga, lalo na kapag yung pyesa may mga retardando, ganyan, ibig sabihin pag mag-slow down yung pyesa, or bibilis, kumbaga, pantay naman yung accompanist saka yung performer, yung singer. Ayun, and yeah. And syempre yun nga, yeah, sige sir, go po. Hindi sir, napakaganda lang nung sinabi mo, sir, yung parang, kumbaga, yung accompanist is hindi talaga siya yung parang main or bida, no? So, ang nangyayari doon, parang, halimbawa, meron lang intro or meron lang siyang, halimbawa, siguro interlude, instrumental, or outro, doon lang siya parang naging parang bida, no, sir? Naalala ko lang yung teacher ko, no? Kasi, yun nga, sir, kapag yung voice exam, edi kukuha ka ng yan, tama. Kuha ka ng accompanist. And laging sinasabi or laging ang comment ng aking teacher, sir, is kailangan hinaan natin yung piano part. No? Okay, tama. So parang naalala ko lang bigla yung sinabi mo. Naalala ko lang yon kasi bigla mo sinabi na yun nga, kailangan yung main artist or yung is kailangan mas lumutang siya, lumabas. Tama, correct yun, sir. Tama. Oo nga naman. Kaya yan, kumbaga as a accompanist, dapat alam din natin yung mga different styles ng mga songs or pyesa. So depende nga doon sa level ng ating aakampanyahan. For example, nabanggit ni Sir Ray kanina yung mga voice exams. So nangyayari to normally sa mga conservatories. Ayan. Sa conservatories, may mga categories yung mga songs. For example, kung per era, meron tayo mga pieces na sinulat noong, let's say, mga Baroque era or classical. So iba yung style doon. Somehow, kapag classical yung era, minsan yung piano, may part talaga siya na kailangang marinig ng singer, kailangan matugtog, kasi yun yung parang cue niya. Parang gano'n. Something, parang gano'n. Tapos yun nga, habang kumakanta na yung singer, mas mahina na yung tunog naman nung accompaniment, either piano or guitar. Minsan kasi may guitar din na accompaniment. Ngayon kung iba namang style, for example, ibang category naman, let's say Filipino songs, mga kundiman, mga ganyan, medyo iba naman yung gagawin ng accompanist doon.
medyo aalalayan natin tapos yung style kasi nun ay medyo iba. So may mga tempo doon na kung minsan hindi siya metric or hindi siya steady. So kailangan alam natin yung gagawin ng singer. Kaya maganda na may rehearsals din, mga ganyan. At mas lalong maganda kung kakilala mo mismo yung singer or yung soloist. Kasi that way, alam mo kung paano siya mag-express eh. Parang i-elongate ba ng singer yung note na to? Magdadrama ba siya dito, ganyan? Or bibilisan niya? So that way kasi, pag nag-sync kayo ng singer or ng soloist, mas maganda yung performance. Parang hindi nagkakapaan, kumbaga. Ganun. Oo. Sir, naalala ko rin yan, no? Sinabi mo sa akin yan, no? Na sabi mo, merong mga singer talaga na ang hirap akampanyahan. No, kasi yung nga, yung sinasabi mo na may mga singer na siguro ang daming, ano ba, accelerando, gano'n, or maraming fermata, something like that. Lalo yung yung sinasabi mo kanina. Sir, bukod po doon sa sinasabi nyo na kailangan kakilala, tapos kailangan, kumbaga, nagpa-practice kayo, ano pa po yung best way na para mahabol mo siya or makaampanyahan mo siya ng maganda? Especially siguro, sir, halimbawa impromptu. Yan, sir. Siguro, mga impromptu, minsan ganyan no, sir? So, paano po kaya yun? Meron po ba kayong maibibigay na tips para sa mga accompanies natin? Tama. Nangyayari naman talaga yan. And by the way, batiin muna natin ayan, si Ma'am RL nandito siya, si Sir Randy. Ayan. And may question tayo dito, pero sige, mamaya sagutin natin. Okay. So for now, yung sa question or yung sinabi naman ni Sir Ray, na nakwento ko nga daw na minsan may mga mahirap akampanyahan. So ano man pwedeng gawin doon, lalo na kapag impromptu, halimbawa. Ayan. Well, may dalawang paraan siguro. No? At least ito yung sa case ko. Hindi ko lang sure sa ibang companies. Pero sa akin, mas maganda kung sinabi naman ng halimbawa 5 minutes before the show or 1 hour before that show, yung title ng song. So i-download mo na yung PDF kung ano man, i-scan mo, bilugan mo yung parts na kailangan ng kumbaga ay focus, parang ganyan, para pag nandun ka na sa part na yon, alam mo yung gagawin. Now, kapag mismo nasa performance ka na kung talagang sobrang impromptu, sobrang ad-lib, ang nangyayari, ito yung parang kumbaga sight reading na technique kung tawagin. So for example, yung daliri natin, kapag tumutugtog siya dun sa bar 1, ibig sabihin pinakaunang-unang part ng pyesa, yung mata natin, advanced na siya. Nasa bar 2 na siya. Parang pag nagbabasa lang din naman tayo, halimbawa, may public speaking tayo na event, parang ganyan, pero meron tayong binabasang script. So, di ba ang nangyayari naman, binibigkas natin yung first word or first phrase, pero yung mata natin, nakatingin sa kabila. So, ganun din naman pag mag-a-accompany tayo. Itinutugtog natin, kung nasa bar 1 yun, yung mata natin, advanced na siya. Nasa bar 2 na. So, ayun, that way, mas makikita mo kung anong mangyayari or posibleng mangyari sa pyesa. So, ma-anticipate mo kung ano yung posibleng gawin ng singer or ng soloist. Now, just in case na mag-hold siya ng note, and gaya nga nung term na fermata, pag i-hold niya yung note ng matagal, so at least naka-prepare ka ahead. Kasi pagka doon sa on the bar ka lang mismo babasa o doon sa mismong section na yun, tapos bigla siyang nag-hold ng note, baka mataranta kayong dalawa. Parang ganon. Ayun, so yun lang, mas maganda kapag advance yung tingin natin. Yun ay kung impromptu kung talagang on the spot na biglang, okay, tugtog tayo. Yun. Siyempre, kung hindi naman impromptu, mas maganda na i-rehearse mo muna yung part mo. As a companies, kung kahit chords man lang yan, o kahit basahin mo siya ng nota, rehearse mo muna yung part mo, saka kayo mag-practice ng sabay. Yun. Correct. Yan. Naalala ko tuloy, sir, no, nung napag-gig tayo, no, sir, no? I think that is, siguro last year yun, no, sir? And then, may lumapit sa aming singer siya. And then meron siyang gustong kantahin. And then, of course, ang pianista namin. So talaga, yakang-yakan. So impromptu, parang hindi yata kayo nag-practice no, sir, naalala mo ba? May lumapit sa yung singer and then parang meron siyang gustong yun yung kakantahin niya and then parang I don't know, nag-research ka ba ng chords noon or whatsoever? Anong ginawa mo noon, sir? Siguro naman kumbaga maswerte lang ako na yung song kahit paano alam ko naman or at least kumbaga nakanta ko na siya before, na-cover ko na. Kaya yung chords noon, familiar na ako. Yung song po na nakalimutan ko yung title, yung may mountain You Are the Reason pala. Ayan, yung Callum Scott. Ayun. Since yung chords naman niya, since pop yung genre, very predictable saka very regular or symmetrical kumbaga. Kung anong ginawa do sa first line ng stanza,
halos ganun din yung gagawin din sa second line ng stanza. Parang kumbaga, paulit-ulit siya. Kaya somehow, madaling ang kumpanyahan. Kahit hindi kami nag-practice, kahit on the spot, somehow, makahabol. Parang ganon. Yan. Ayan. Okay, so dito muna tayo sa mga question natin, Sir Yes, Harmon. So, ayan, si Sir Randy, good evening. Okay. Yan natin ano. Sir Michael pala nagtanong, no, sir? Yes, Sir Michael. Yes. Accompaniment. Yeah. Ayan. Paano po pala mag-improvise pa rin sorry sir. Kunin ko lang itong aking ano. Sige ba, pwede namang ipin niya tayo, sir. Yeah. Or ano, ako na lang pa mag-read, sige. Ayan, sige ba. Mag-improvise pa rin, pero at the same time, nag-accompany pa rin sa singer. Oh, yeah, medyo mahirap yun, sir, no? Yan ang medyo mahirap, no? Yung keyboard improvisation, sir, no? Oo. And sabi ko nga kanina, although hindi naman siya yung talagang absolute rule, kumbaga ideal lang na magkakilala kayo ng singer or at least nakapagtugtugan na kayo, parang ganyan, colleague na kayo. Kasi minsan kapag lalo na pag yun nga nag-improvise tayo, no, normally kung jazz or pop or may mga lounge music na ganyan, lalo na sa lounge, halimbawa yung mga standards. Example, yung song na Fly Me to the Moon, ayan, or Moon River. Since yung mga standard songs kasi may iksi lang sila. And yung form nila kung tawagin ay binary. Ibig sabihin ng binary, may dalawang main sections. Or kung sa pop, may verse, may chorus. So nung panahon na yun, dalawa lang, may A, saka yung B. So normally, pag natugtog na yung dalawang parts na yun, uulitin na naman yan. Tapos sa pangalawang ulit, normally nag-i-improvise na yan. Minsan yung singers gumagawa ng scat. So pag sinabing scat, yun yung walang lyrics, puro mga da or do, puro ganun lang, do-be-do or something, na nag-i-improvise sila. Yung piano or yung accompanist, pwede rin naman ganun, gumagawa ng improvisation. Pero somehow, pag kilala nyo isa't isa, alam nyo kung kailan titigil at kung kailan kayo magsa-start. Yun ang kagandahan doon. Tapos ang question ni Sir Michael, yung specific na question niya, paano po pala pag mag-improvise pa rin, pero at the same time, nag-accompany pa rin sa singers. So I think yung ibig niya sabihin ay, while kumakanta yung singer, baka pwedeng mag-insert ng improvisation yung pianist. Parang ganyan. Parang naglalaro rin siya ng nota niya, na sarili niyang mga note. Parang ganun yata pagkakaintindi ko doon. Parang ganun din yung pagkakaintindi ko. Ayan. Well, sa akin kasi personally, hindi ko alam sa ibang companies. Pero personally, may binabagayan kasi yung ad-libs, lalo na kung may ibang kumakanta ng main part. Siguro kung counterpoint or sumasagot-sagot yung improvisation, okay lang naman. Maganda siya. Pero kapag yung habang kumakanta mismo yung singer, tas may ad-lib yung piano, matatabunan yung yung singer. Correct. Or di kaya, meron isa sa kanila na hindi mapapansin. Parang ganun. Ang mangyayari, yung focus ng listeners, parang baka mapunta doon sa pianist instead na doon sa singer. Parang ganun. Lalo na kung dalawang instrumentalist, paano kung may solo na violin. Tapos talaga nag-improvise yung accompanist. Baka matabunan naman yung violin soloist natin. So, ayun. I guess pwede mag-improvise kung halimbawa may mga rest. Ibig sabihin ng rest, kapag natapos yung phrase ng soloist natin, yan, pwede ka mag-insert ng arpeggio. So, pag sinabing arpeggio, yun yung multiple notes, natutugtugin natin ng parang chord, pero isa-isa. Tarararam, parang ganun. Yan. So, pwede ka mag-insert ng mga ganun or mga riffs. Yung mga riffs naman or licks, yun yung mga short phrases na pwedeng isingit in between. So, minsan may mga ganun. But pwede naman, basta wag lang sobra. Ayun. Yes. Kasi sir, tama yung sabi mo na, again, yung sinasabi mo kanina sa simula ng ating live is, kumbaga parang background or secondary lang yung accompanist. No? So, yun, yes. Niya is yung singer. Tama, or soloist. Tama po. Oo. Though, sir, alam mo, sir, meron akong mga pyesa noon sa conservatory dati, sir. Ang hirap, medyo may mga mahihirap na kanta na yung piano, nagme-melody siya. And then ikaw, iba rin yung tono mo. Tapos kailangan nag-aano kayo. May mga piyesang ganun, sir, no? Siguro, ano masasabi mo doon, sir? Parang intention na, kumbaga, intention ng composer na gawin yun, parang ganun, sir. Tama yun. Kaya, importante rin naman doon sa mismong soloist na yun, yung interpretation. Kasi dapat siya yung masusunod. So, mangyayari,
sa companies kung halimbawa hindi pa masyadong ano ba magandang term? Kapag hindi pa masyadong experienced yung ating soloist, medyo tanungin natin parang paano mo na-interpret yung song? Anong emotions, anong color yung na-feel mo dito? So that way, meron kayong konkretong idea na pwedeng pagsaluhan, pag-sharean. For example, sabihin ng singer, ang na-feel ko dito sa song na to parang something na melancholic, parang ganyan. Parang medyo malungkot siya, ganyan. In color, siguro something na dark blue or gray. So, yun, yung abstract na idea na yun, baka naman pwede yung pagsaluhan. So, that way, parang siguro tone down mo yung piano para ma-create mo yung ganung atmosphere, ganung mood, or medyo lalagyan mo ng pedal or something para mag-guide mo rin yung singer para mailabas niya kung ano yung interpretation niya. I think ganun yun. Opo. Alam mo sir, ako pag yung tinuturuan ko naman yung mga tumutugtog sa simbahan, talagang para makatugtog sila kaagad, sir. Ako, tinuturo ko talaga, halimbawa, kailangan ng manunugtog sa simbahan at kailangan na talagang matuto. Chords lang, sir. Chords lang. I mean yung parang bumabagsak lang siya, sir. Yung binabagsak niya lang yung chords, no? Kasi nga, sir, mabalik lang ako dun sa, halimbawa, yung magme-melody ka rin dun sa accompaniment mo, sir. No? Parang hindi na rin kumbaga hindi siya necessarily na gawin kasi sir, kinakanta na nga yung melody eh. Parang gano'n. Tama po yun. Correct. Though maraming mga arrangement na pati yung melody ng singer tinutugtog. Pero kung ako sa akin lang pananaw, sir, siguro dapat hindi na. Kumbaga dapat iba na yung tugtugin ng accompaniment. Parang gano'n. Oo nga, correct. Ayan. Although minsan kasi may mga piyesa talaga na indicated doon na tutugtugin talaga ng piano. Minsan may mga ganun. Pero tama po kayo. Minsan ang nangyayari, yun nga, nasasapawan yung singer. Or minsan yung singer, nagkakaroon siya ng konting ad-lib. For example, sa mga rhythm, nagkakaroon ng mga dotted notes, mga ganyan, nag-extend, na okay lang din naman kasi part yun ng, kumbaga, artistry ng musicianship. Pag tinugtog ng piano yung melody, tapos medyo bumali ng variation yung singer, kumbaga, hindi sila magtutugma. Hindi magmamatch yung halimbawa yung Fly Me to the Moon, yung original, paano pag ginawa ng singer? Di nawala na. Pag tinugtog ng piano yung main melody, tapos nag-adlib yung singer, kumbaga magsasalungat yung tono nila. So parang ganun. Kaya mas maganda nga po sabi nyo, minsan chords na lang. Pero, however, siguro depende po sa level ng ating soloist. May experience naman ako before, magaling naman kasi yung soloist, pero sobrang kabado siya. Ang nangyayari, hindi niya naririnig yung boses niya, or at least na-interpret ko na hindi niya naririnig yung tono niya. So, kailangan niya talaga ng guide. Siguro yun din isa sa mga roles natin bilang accompanist na akayin, di ba? Kaya nga akayin natin yung singer. So, kung medyo nararamdaman mo na, kinakabahan siya, medyo i-guide naman natin. Ayan. So, minsan may mga parts din na pwede naman tugtugin yung melody, pero pagka yung nakabalik na siya, nakatayo na ulit si singer, nakabalik na doon sa key, hindi okay na. Pwede na tayong bumalik doon sa chords or kung ano man yung accompaniment natin. Yes. Ayun. Sir, tama yun no? Yung sinasabi mong nasa level ng singer. Merong mga singer, sir, na halimbawa kung lalo na kung beginner yung singer. So, kailangan nila ng guide pa no, sir, no? Tama po, minsan may ganun. Anyway, so yun. Parang humaba yung topic. Nagkaroon ng level. Napasarap dun sa party na yun. Okay. Ano natin si Sir Randy, ang ating minamahal na guitar. Napakagaling na guitarist, yes. Ako, ang tawag ko doon, chord anticipation. Siguro yun yung sinasabi niya kanina dun sa accompaniment, I think. Yung naka-advance na yung mata natin. Yes. And then, wow, may natutunan ako, symmetrical. Symmetrical. Yun, kapag umulit, ginagamit ko yun. Nakuha ko lang din naman yun sa isang nag-coach din sa amin, symmetrical. Kasi ginagamit ko na. Minsan magamit. Mukhang magandang pakinggan mukhang pang matalino. Oo, di ba? Ayan. Joke lang. Ito, isa pa si Sir Randy, may natutunan ako before sa MD namin. No? Siguro ito sa musical director nila. Sabi niya, less is more. Kahit gaano kaganda ang improvisation mo, huwag sasapaw sa singer or sa mga lines ng song. Ayan, sir.
Tama, yun. So, tama naman yun. Yung pinag-uusapan natin kanina na, ayun. Less is more, kumbaga. Oo. So, Kumbaga yun, parang ano. sige, sir, Sige. go. Sige, go Hindi, ahead. ibig ko lang sabihin, yan, less is more. Kung ikaw po ay accompanist, ayan, kung hawak mo ay rhythm keys or rhythm guitar, ayan, parang ganun. Kasi ikaw yung magbibigay ng steady na groove in ng song. Para hindi naman malito yung ibang members. However, kung ikaw naman yung mismong soloist, I think may freedom ka naman. Pwede ka naman mag-express. Kung gusto mo talaga na mag-adlib-adlib at part yun ng musicality mo, okay lang. Basta wag mo nang bibiglain na 4 na bara, ganun kahaba yung adlib. Baka malito naman yung malito yung band. Ayan. Ay, ganun. Diba? Anyway, Ayan. sir. Anyway, may naalala ko, sir, before, may nakapanyahan kami. Siguro napasarap siya kasi yung song naman niya, religious song. So, Ako ba yan? Ako yan, sir. Ay, hindi naman, sir. Doxology. Ayun, nakakampanyahan din siya ni Sir Ryan. Dalawa kami. So, ako kumbaga, organ patch yun sa akin. Yung Sir Ryan naman yung piano. Ayun, yung singer na yun, parang kada linya, namnam niya yung mga lyrics sa yung line. Kada linya, nagfe-fermata. So, ayun. Medyo ang bagal. So, ayun lang. Ay, buti na lang medyo kakilala naman namin yung singer. Kaya, kumbaga, naakay naman. Ganon. Kumbaga, nag-match naman yung tempo. Ganyan. Okay, anyway, sir, another concern. Yes, go po. Paano ka ba matutong mag-akampanya? Or ano ba, gusto mo maging accompanist? Ano ba to, sir? Do I need na kailangan marunong ba akong magbasa ng nota? Pwede na ba ako na chords na lang? Paano ba 'yan? Magandang tanong po 'yan, ano? Sabi ko nga po kanina, parang depende kasi sa level ng piyesa or song. However, ang advantage po ng marunong makabasa ng nota ay alam natin kung ano yung nangyayari sa actual song. Kapag chords kasi, pag nakafocus tayo sa chords, ang focus lang natin yung lyrics, saka yung actual chords na tinutugtog natin. Yes, Minsan correct. Minsan yung timing hindi naman nakasulat or hindi nakanotate. Yun yung term natin. Hindi siya nakanotate doon. So minsan may mga tinatawag na ano bang term ng mga banda? Bagsakan. Ayan. Hindi ko sure kung anong term natin kumbaga sa school or sa academic realm, kumbaga. Pero yun, pag sinabing bagsakan, may mga bars doon na pare-pareho sila ng tempo or rhythm na gagawin. Cha, 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 cha. Example, ganun. So lahat sila, pagdating sa part na yun, dapat pare-pareho yung timing. So minsan lang, kapag lyrics lang yung nakasulat tapos chords, parang hindi natin alam paano yung gagawin kong tempo dito. Ayun. So yun yung, I think, advantage kapag marunong bumasa ng nota, piprint lang yung score, piprint lang yung part mo, and then yun, practicein mo siya, magkita-kita kayo, and then yun na yun, that's it. Yun yung kagandahan. However, hindi naman ibig sabihin na porkit hindi marunong bumasa ng nota, ay hindi na pwedeng mag-akumpanya. Hindi naman. Kasi meron naman, sabi ko nga kanina, iba-iba naman yung category. So for example, sa mga church musicians, ayan. So halimbawa, kailangan lang naman nila may guide sila, may chord. Either may someone na mag-strum, or may someone na tumutugtog talaga ng actual chords para lang yung key nila pantay-pantay. Para pare-pareho. Meron silang reference pitch, kumbaga, or reference key. Example, yung song na Alleluia, parang ganyan sa liturgy. Diba? Parang mas okay naman kapag may piano or may guitar. May intro man lang para sa unang pasok ng note, pare-pareho sila ng kakantahin. Parang ganun. So I guess yun naman sa part na yun, basta alam mo naman yung chords, at nakakasabay ka naman doon sa choir. At ang aim naman natin kasi kumbaga mag-guide yung choir yung kakanta or magpa-perform. Nagagawa naman siya. E di ayos, goods naman. Ayun. So depende nga sa category or level. Yes. Oo, sir. Kaya ko lang naitanong yun, no, sir, kasi nga marami tayong mga companies, no? Especially na marunong lang sila ng chords, no? Pero nakakapag-akampanya sila, no? Pero again, ang mahirap nga doon, kapag ikaw ay, kumbaga hindi ka marunong magbasa ng notes, paano kapag hindi mo alam yung song? Yun ang mahirap. Ayun, yun ang mahirap. Oo nga. Mahirap, oo. So siguro I think for me may dalawang option dyan. Kailangan mo siyang aralin in advance kung binigay na yung song ahead. I think responsibilidad naman ng musikero yun. Pag binigay yung song, aralin man lang. Ayan. So syempre yun yung first option, aralin mo. However, kung talagang on the spot, binigla kayo, kailangan tumugtog, may event, ganyan. O di kaya yung original na mag-accompany, may nangyari sa kanya.
For example, may emergency, may ganyan, tapos kailangan may someone na sumalo. Ikaw yung sasalo. So, anong gagawin? So, ayun, yun yung, kumbaga, yun nga yung advantage kapag alam mo kung paano basahin yung mga notes, nandun yung tempo, yung rhythm, pati malalaman mo kung anong tono na ginagawa ng singer kasi may kita mo dun oh, ito na yung part ng singer So, dapat nandito na rin ako. Parang ganun. Para magsabay kayo. Kung chords naman, okay naman din sana, kaya lang kailangan mo siyang pakinggan. Ang kailangan naman nating i-develop ay yung listening skills. Papakinggan mo yung original, papakinggan mo din yung actual na singer kapag nag-perform siya. Ayun, gano'n. I think dalawang magkaibang bagay yun, pero pareho namang posible na, kumbaga, pwedeng gamitin para, kumbaga, maging magaling ka na accompanist. Very well said. Ang galing, ang galing. Nice. So, mga accompanies, ayan, kung kayo ay tumutugtog ng chords, so I would suggest or sinasuggest namin na yeah, you learn how to read notes, no? Music theory, no? So hindi lang puro chords. Yan. So very very important. How about sir kapag eto na tayo. Ayan, tumutugtog na tayo sa practices or sa ating mga performances, sir. So paano po ba yung ano, sir? Halimbawa yung ano mo i-guide yung mga singers mo halimbawa sa entrance or yung cueing o halimbawa pag maganda ng yan. tempo. So paano po ba ang style noon? Halimbawa sir, mag-ano muna tayo ng isang scenario sir, no? Halimbawa sir, walang conductor. Walang conductor. Pianista lang or accompanist lang and then choir. Paano po ang style noon? Ayan. Siyempre, unang-una kailangan natin may clear tayo na communication sa choir. At kada pianist, since wala nga conductor, may kanya-kanya tayong way para makipag-communicate sa ating choir. So yung iba sa pamamagitan ng mata or sa kilay, yung iba naman sa balikat. Ako, based on experience ko po, ang pinaka-effective, yung makita nila yung balikat mo. So halimbawa, tumutugtog ka ng intro. After ng intro, kailangan na nilang pumasok. Normally, yung ginagawa ko after nung last note ng intro, ayan, so hihinga ako. That way, pag nakita nung choir na tumataas na yung balikat ko, i-anticipate nila na, uy, papasok na kami Ayan, so parang hinga din yun. Hinga sila. Ayan, lalo na kung nasa downbeat, yung kanilang unang pasok. So, one beat ahead, sa kabilang measure, kung 4-4 tayo yung sa fourth beat nun, hinga ka na. Example, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ayan, para pagdating doon sa downbeat, makapasok ka agad sila. Ayun. So that's one, dito sa balikat. Yung pangalawa naman, although, well, siguro iba ayaw kasi noon pero effective naman yung pag-nod natin. Pwede tayong tumungo na ganyan. Tingnan yung singers or yung choir, then mag-nod. Medyo weird nga naman kasi kung talagang actual performance. Pero kung let's say nasa church kayo na setting, wala namang nanonood sa inyo, pwede naman nga mag-nod. Pero kung actual performance, may nakapagsabi, parang hindi siya ganun ka-ideal tignan on stage. Ayan, siguro balikat, pwede, signal. Pero kung tungo kayo na tungo, kada pasok, parang hindi ka naman maganda. Ayan, unless kung hindi kayo pinapanood. Ayan, okay yun. Kasi aim naman natin clear Parang nakakahilo. Correct, oo nga. Lalo na kung mabilis yung timing, yung tempo. Ayan, ganun. Yan. How about sir kung may conductor, sir? Ayan, kung may conductor. At, wait, sir, singit ko lang to. Meron ding tip si Sir Michael na maganda. Singit natin habang wala pang conductor yung topic. Yes. Ayan, sabi naman niya, pag nag-i-intro ako, it's either, medyo technical nga lang, dominant 7th. Ayan, so magpi-play siya ng dominant 7. So, ibig sabihin po nun, sa ating mga viewers, magpi-play siya ng chord kung saan mararamdaman ng singer na papunta na doon sa kabilang section. So yung dominant 7 kasi normally yung sound niya may pagka-unstable. So pag narinig yun ng ears natin, maghahanap siya ng resolution. So in short, pag narinig ng singer yung dominant 7 chord, parang indication yun na, uy, papasok na kami Kasi yung next na section, yun yung resolution kumbaga. So that's also one way mag-a-add ka ng dominant 7 chord. Yun. Tapos siguro sir, ang sinasabi niyang kamay, kundi ulo, siguro ginagano. So the other hand, tumutugtog pa or ay may may kamay pala. May kamay. So siguro yung kamay niya. Pwede. Yun ay kung magaling yung pianist. Kasi minsan yung ibang pianist na nalilito sila pag tumaas na yung kamay. Ayan. Di mo minsan may ganun.
So I guess magaling na magaling si Sir Michael kapag tumutugtog siya. Oo. Ayan. Matagal na kasi siya, no, sir, no? Matagal na siya. O, tama. So, bagay, may iba-ibang technique. Baka ibang pianist, pagdating doon sa mismong chord na yon or mismong bar na yon, left hand na lang, pero nakasustain, kumbaga nakapedal. That way, kahit na itaas nila yung kamay nila, okay lang, may sound pa rin. So, yun, pwede naman na gano'n. So, ayun, that's also one way kapag walang conductor. And sabi nga ni Sir Ray kanina, paano naman daw kung meron ng conductor? Siyempre, magkaiba yun. Kasi dapat ang susundin ng choir ay iisa lang. Hindi pwedeng dalawang tao. Otherwise, magiging chaotic yung performance. Sino susundin? Ganyan. Ayan. So, syempre, ang mangyayari kapag may conductor, yung conductor ang titignan natin. Siya yung magbibigay ng cue, siya yung magbibigay ng tempo. Actually, mas madali yung buhay ng accompanist kapag may conductor. Yeah. Kasi may kukumpas naman na eh. Yun nga lang, kailangan mo siyang tignan kasi yung mga hinga-hinga, yung conductor na yung magbibigay nun. Kaya dapat din, alam mo mismo yung pyesa mo. Ang challenge lang dito, nakatingin ka sa pyesa, minsan tumitingin ka sa daliri mo, minsan tumitingin ka rin doon sa conductor. So, minsan palipat-lipat. Ayun. So, unless kung gusto mo siyang tignan na parang nasa ano lang, ano tawag doon? Peripheral ba yun? Yung dito. Yeah. So, ayun. Or masisense mo naman siguro na tumataas at bumababa yung kamay niya. That's why yung ibang conductor gumagamit, sir, nung anong tawag doon? Yung baton. Lalo na kapag malakihan yung grupo. Halimbawa, napakadaming choir members. Tapos talagang, let's say, concert, mga ganyan. Tapos ang layo nung piano do sa actual choir. Kaya yung iba gumagamit ng baton para that way, kahit malayo ka, kita pa rin. Kasi may extension, medyo mahaba yung baton. Yun siya yung parang stick. Ayan, para sa ating mga viewers na hindi alam kung ano yung baton. Para siyang stick or ruler na pinangkukumpas. Ayan, parang gano'n. Pero kung malapitan naman, okay na, enough na yung kamay. Ang maganda lang doon, kumbaga pag may conductor nga, siya yung magbibigay ng command. Titingin tayo sa kanya. Ayun. Yes. Galing. Okay. Sir, I think hindi pa natin nabasa na, no? One thing, Sir Michael ulit. One thing sige na natutunan ko is aside sa theory, kailangan mahusay ka sa CIPRA or sa ear training na medyo nag-aaral pa po ako dyan. Ayan. Okay. So, sir, anong masasabi mo doon? Oo, minsan kasi may ganun, no? Halimbawa, merong depende ba si Sir Michael kasi isang church musician. Ayan. So, minsan may mga instances, lalo na sa simbahan, na may request, for example, yung parish priest natin, ganyan, or someone talaga na nag-request na hindi available yung pyesa at all. Kasi sa YouTube lang siya makikita. Parang ganun. Or talagang hindi talaga ever na print yung pyesa, as in lyrics lang, saka yung chords. So, dun nga naman talaga papasok nga yung sinasabi ni Sir Michael na magsisipra or ear training. At actually maganda naman kung mapagko-combine natin yun, no? Kung matalas yung tenga natin at the same time, magaling tayo at mabilis tayo magbasa ng pyesa. Yan. I think ang maganda lang sa ear training, kapag talagang hindi available yung pyesa, yan. So makukuha naman somehow parang, lalo na kapag halimbawa may 3 voices, tapos, nasa given naman yung melody, tapos kung magka-common yung melody, pero hindi mahanap yung alto part. So, lalo naman kung halimbawa, marunong naman tayo bumasa ng pyesa, pero since hindi available yung pyesa, pero kailangan natin ituro yung, let's say, alto part or tenor part, so papakinggan talaga natin yung video, yung reference audio or video, tapos hihimayin natin. Nasaan ba yung kinakanta ng alto dito? Nasaan ba yung kinakanta ng tenor? Kaya I think, oo nga, may importance din naman yung ear training. Yan. Pero I think ano na yun, Sir Michael, parang part na yun ng yung mismong choir master. Ayan, hindi naman yung literal na accompanist. So yung mismong conductor, parang siya na yung minsan namamahala, nagtuturo doon sa choir. Ayan. Pero yung accompanist naman, well, based sa etiquette, no, parang i-avoid natin na magturo sa choir kapag hindi naman tinatanong yung opinion natin. Kumbaga kailangan igalang natin yung igalang natin yung ano, yung director nila, ayan, yung choir master. Minsan kasi di ba may ganun, parang halimbawa biglang nagbibigay ng opinion yung accompanist, tas iba pala yung gustong ay ipagawa ng choir. So mahirap yung ganun. So ayun, quick advice lang, pag accompanist lang. Ganun lang. Away yun, away. Over. Oo, mag-aaway. Oo. Pero tama naman yan, sir, no? Tama naman yan, sir. Kasi, like for example, sir, yung mga, halimbawa, imagine na lang ang ano, halimbawa, Philippine Philharmonic, something like that. Ayan, yes, tama. So, lahat yan, mga musicians yan. At tapos, at yung mga musicians na yan, talagang lahat yan magagaling.
Kasi Philippine Philharmonic nga sila. So magagaling lahat 'yan. And then imagine na lang sir, 'di ba no? Kung lahat sila nagsasuggest ng tamang Correct, oo gagawin. nga. Ayun, 'di ba? So, I think magandang ano naman 'yung topic siguro. Anong role ng conductor? Ay, parang merong game video na tayo na ganun before, no, sir? Role ng conductor. So, ayan. Dito naman 'yung role na or roles ng accompanist. So, wag po sila magsasapawan. Wag mag-overlap. Ayan. So, ayun, para mas maging, kumbaga, nasa order yung performance. Very well Ayan. said, ha? Kaya kayong mga accompanist. Hindi, joke lang. Ayan. Pero alam nyo, ang maganda dyan, si Sir Ray, na-experience niya pareho. By the way, si Sir Ray, conductor siya, and at the same time, nag-accompany din siya. Ganun siyang ka-talented, di ba? Grabe. Ayan. Tapos kumakanta rin siya. Pwede rin siyang soloist, di ba? Lahat na. Kaya niyang gawin. Anyway. So, sir, another thing na siguro ang may share mo sa aming tips na, sir. Paano po ba yung, halimbawa, communication? How do you communicate with your singers while you are accompanying them? So, for example, sir, ayan na yung performance natin. Sir, paano po yung communication nyo nun, sir? Paano po yung para mas magkaintindihan, di ba, sir? Kasi yun yung, dapat no, sir? Dapat nagkakaintindihan kayo, no? So, ano po yung mga tips or technique na pwede nating gawin pag gano'n? Tama. I think, una, kailangan nating i-acknowledge na yung soloist ay posibleng kinakabahan do sa actual na event. Iba siguro yung level ng kaba nila compared sa atin na accompanist. Kaya yung pinractice natin or yung nirehearse natin, posibleng mag-iba yun do sa actual na concert or event. Kaya ang maganda doon, ikaw bilang accompanist, tingnan mo na yung singer. Kung hindi ka man lagi nakatingin sa kanya, kumbaga pakiramdaman mo siya. Yung accompanist yung mag-a-adjust. Ayan. Tapos titingnan mo kung halimbawa medyo may may drama siya na gustong gawin on the spot. Or halimbawa di ba minsan kapag singers nagme-memorize sila, wala naman silang hawak na piyesa. So minsan may mga lines na nakakalimutan nila. Kaya ang maganda doon, as a company, maganda rin na alam natin yung piyesa. Hindi naman kasi issue dito kung sino yung tama. Ang gagawin natin, isalba yung performance. Yes. Hindi natin ipaglalaban na, uy, mali ka. Ako yung tama. Sumunod ka. Hindi na gano'n. Ganon, di ba? Sa actual performance, ang aim natin ay i-save yung performance. Ayan. Hindi na ipaglaban kung sino yung tama. Ganon. So, sir, ang ganda nun, ha? Malimit nangyayari yan, sir, ha? Malimit nangyayari yan na performance, tapos hindi nagkakasundo yung singer at saka company. Halimbawa, for whatever reason, kung sino nagkamali sa kanila. Ngayon, tama po yung sinasabi nyo, sir, no? Kumbaga, adjustment. Para, di ba, sir, merong mga performances na nagkamali, pero parang hindi mo halata, no? Yung mga ganun. Nagkaliwan sila, no, sir? And I think bilang a soloist, yun yung mga hinahanap nila na accompanist, yung kayang makapag-adjust. Ayan. Siguro kumbaga, i-acknowledge natin yung idea na wala namang talagang perfect na performance. Talagang meron tayong mga flaws na magagawa sa live performance. Halimbawa, nasobrahan ng beat, mga ganyan, or nakalimutan yung lyrics. Nangyayari naman talaga yun. Kumbaga, palampasin natin, parang ganyan. Diretso lang hanggang matapos yung performance. Ayun. Mamaya, sir, ipopost ko na yan. Yan, napakaganda. Our goal, the goal is isalba ang performance. Yes, tama yun. Correct. So, ayun. Si Sir Ryan, by the way, ayan. So, ayan, Sir Ryan, nandito siya. Isa din siya magaling na accompanist at isa siya ding magaling na choir master. Nag-handle na rin siya ng choir. Yan. Hi, Sir Ryan. Welcome sa live stream. Supreme. Sir Ryan. Hello, Sir Ryan. One of the best. Yeah. Parang ikaw din yan, sir. Actually, nagagawa din niya lahat. Kaya niya kumanta, kaya niya mag-accompany, kaya niya mag-handle ng choir. Ganun. Ayan. Pero si Sir Ryan, magaling na flutist, no? Tama ba, yes, flutist? Nakakapag-flute. Yes, tama po, flutist. Di ba? Madami siyang instrument na kayang tugtugin. Okay, good. Yes. Iyon. Magaling din ako magmagaling. Ayan. Anyway, thank you, Sir Ryan, ha? Yes, thank you, Sir Ryan. Baka may tanong ka, go lang.
Ginawang ano eh, tarot lang. Sige, go lang. Baka concern o kung ano man. Ayan. Naging tarot. Oo. Anyway, yes sir. Sige, malapit na tayo matapos na sir. Pero sir, how about how do you balance yung tunog ng singer or ng choir kapag nagkakampanya ka, sir? Kasi kanina napag-uusapan natin yan na dapat medyo mas lutang, no? Yung Yes. ating singer or yung performer Yung natin. soloist. Yes, correct yun. Opo. So paano kaya yun? Paano nyo po Mm. ginagawa yun? Yan. Well, sabi ko nga kanina, depende po sa level din ng ating soloist or performers kung choir. So, minsan kasi, halimbawa yung particular song, pag medyo mahirap-hirap siya, may mga parts na kung tawagin natin ay crescendo. Ibig sabihin ng crescendo, unti-unting lumalakas. So, normally, yung mga pyesa na ganun kapag may dramatic na section. Example, papunta sa dulo, ang gusto ng composer ay lumakas ng lumakas. Parang ganyan. So, minsan yung ibang singer, lalo na kung beginner pa, hindi pa naman nila agad alam kung anong ibig sabihin ng crescendo. Pero, posible nilang maramdaman doon sa nag-aakumpanya. So, bilang accompanist, ikaw mismo, gagawa ka ng paraan para medyo lumakas ng lumakas yung tugtog mo. And that way, may impluwensyahan kumbaga yung singer or yung choir, kumbaga mararamdaman nila na, uy, nag-i-intense na yung nag-i-intensify na yung accompaniment. So, lalakas na rin kami. Lalo na pag pataas ng pataas yung melodic line. Normally naman, I think general rule yun. Kapag pataas ng pataas yung melodic line, medyo lalakas ng konti. Yan, ano naman siya, parang general rule. Kapag pababa naman yung melodic line, normally naman, pahina ng pahina. Saka yung mga dulo din ng phrases. Yes, for example, kung may mahaba tayong phrase, ayan, yung dulo ng phrase na yun, kung isang hingahan lang siya, normally mahina na. So, as a accompanist, hinaan natin yung part na yon kahit hindi naman nakasulat sa pyesa na hinaan. So, that way, kumbaga, mararamdaman ng accompanist na, uy, natapos yung phrase or natapos yung section na yun. So, ayun. Ganun po. Yeah, so napakahalaga nung communication, no? Tsaka yung Tama. By the way, alam mo sir, no, tama yung sinasabi mo. Minsan yung mga singers natin hindi alam yung mga terms na gano'n na crescendo or ano. Pero minsan ang galing kasi nung mga companies, no? Nadadala nila yung mga singers, no? Kung paano, ano ba, lalakas kami. Talagang pag nilakasan ng companies, talagang lumalakas din sila. Pag humina, hihina din sila. So, minsan may ganun nga. Minsan naman yung ibang companies medyo sasadyain nila na medyo lakasan para madala yung yung singer, lalo na kapag halimbawa medyo nararamdaman mo na, uy, parang kulang sa confidence itong singer na to. Or kinakabahan. Minsan pag nilakasan mo yung tunog at naramdaman talaga nila yon, parang, uy, biglang nag-iiba, nagtatransform. May ganun ako na-akompanyahan before. Parang mahihain siya. Pero nung narinig niya, boom, na medyo lumalakas na yung piano, lumabas nga yung boses. So I think, naman yun, nagmamatter naman kapag naramdaman nila kung ano yung character na tinutugtog natin. Ayan. Yeah. And by the way, maganda yung comment ni Sir Ryan, very inspiring. Sabi ni Sir Ryan, basta ako, lalakasan ko para ako ang sikat. Di ba? Di ba? Ganun. Okay. Para Sir Michael naman, sabi niya, magaling din po akong magpaiyak at ay baka mabasa na mga choir ko. Yun, binasa na nga ni Sir Ray. Alam na nila. Share mo tong video, Sir, Michael. Oo. Pero minsan naman kasi, alam niya, may mga conductor or choir master na yung pang-aasar nila, well, kung gets yun ng member, yun na yung way nila ng paglalambing. May ganun eh. Diba kasi Sir Michael, ganun siya. I mean, nakilala ko naman siya na hindi naman siya yung personal na talagang nang aasar. Yung talaga, na talaga mapanakit. Medyo kumbaga may humor yung pang-aasar. Parang gano'n ni Sir Michael. So I think yun na yung way niya para kumbaga magkaroon ng bonding yung choir nila para maging light yung performance. Yes. Opo. Anyway, sir, so siguro sir final words na tayo para sa ating choir masters and choir members at higit sa lahat yung ating mga, of course, yung mga accompanies na nanood sa atin today. Tama. Yeah, final words para sa atin, Sir Harmon? Yeah, siguro yung pinaka-recap na lang kanina na importante yung ating communication, dapat malinaw siya. Sabi ko nga, iba-iba naman yung way natin na pag-express. Pero kung sa akin, maganda kung nakikita yung balikat natin. Para that way,
sabay yung hinga ng accompanist sa kanong singer or soloist, kung instrumentalist man yung soloist natin. Kumbaga may hingahan. Tapos sabi nga namin ni Sir Ray kanina, kapag nag-perform kayo at may nagkamali man yung soloist or yung singer, may nakalimutan na line, move on lang, adjust na yung accompanist. So hindi naman na kailangan patunayan kung sino pa yung tama. So kalagitnaan ng performance. Yun, ano lang, diretso na. Kailangan natin isalba yung performance. So backstage na lang kayo mag-away. Ganun talaga. Ayun. Pero sa mismong performance, kunyari bating-bati. Joke lang. Pero ayun nga, kailangan nating isalba yung mismong performance. Diba? Yeah. Yun. Ito, maganda rin yung comment ni Sir Randy. Tawag ko dun, Sir Harmon Arceo, as accompaniment, setting the mood. Every part ng song, may mood na nilalabas kasi. May tama yun. Tama, correct. Oo nga naman. I think part na yun ng musicality naman natin. Ayan. Yes. So minsan din habang nagmamature yung musician, nagkakaroon naman siya ng kumbaga way para mailabas yung kumbaga mood nga or character ng song. Minsan nga isang song iba-ibang mood. Iba yung mood ng intro, iba yung mood ng chorus, parang ganyan. Diba? Yeah, correct. Minsan may ganoon. Anyway, sabi naman ni Sir Ryan, ay maganda rin yung sinabi ni Sir Ryan, no? Inspiring naman, malalim. Sabi niya, hindi ganun kadali mag-move on. Hindi ako natawa kanina. Kaya maraming mood daw talaga ang lalabas. Kasi hindi maka-move on. Ayan. By the way, welcome po kay Jean Minon siya. Sabi niya, very well said. Oh, thank you po. Thank you po, thank you. Ayun. Okay. So siguro, Sir Harmon, so okay na tayo. So sana mga minamahal naming choir masters and choir members, marami po kayong natutunan sa aming maikling Facebook Live. And before we end, siguro nagtataka kayo ba't ganito yung mga topics namin ngayon about choir, choir master, choir members, accompanist, no? Dahil po yan sa August 30, no? Sa August 30, please save the date. August 30, 2025, we will have a choral workshop and seminar, no? Nice, so, interesting, di ba? Yeah. So ang topic po namin dito is choral conducting, of course. Ako po ang magiging speaker nyo for the first part of our seminar. And then sa second part naman po, walang iba, no? Ang ating beloved Sir Harmon. Yan naman pong topic will be art of accompaniment. So, kayo po ay tumutugtog sa simbahan, tumutugtog sa kung saan man, or gusto nyong matutong mas mag-improve pa sa inyong pagtugtog, you can join us. No? You can join us sa August 30, that is Saturday, from 9 a.m. to 4 p.m. Yan. At yan po ay magaganap dito sa Binyan, Laguna, dito sa Golden Mines Annex. Yeah, don't worry. We will provide the details, no, sa mga susunod na araw. And we are very excited to do this dahil I think Sir Harmon, the last time that we did this was before pandemic. I think 2018. Oh, no? Nice. So ngayon lang tayo ulit magkakaroon ng choral workshop and seminar. So we are inviting all of you to come. No, meron lang tayong maliit na fee pero ibibigay din natin sa details yan sa mga Yes, oo nga naman. Uy, si Sir Ryan, sabi niya dapat mapuntahan ko yan. Uy, ayan, if ever, kita-kita tayo, Sir Ryan. Ayan, yes, interesting Sir Ryan. Yan. Ay, maganda yun. Very interactive din yung mangyayari sa araw na yun. So, kumbaga, may demo, parang ganyan. So, invite natin yung mga pumunta, umattend sa seminar na, sige, ikaw naman, person one. Try mo mag-accompany, parang ganyan. Siguro pwede rin tayo kumuha ng isang singer, tapos dun, pagbibigay tayo ng suggestion, parang masterclass din in a way. Yeah. Kaso nakakatakot si Sir Ryan, no? Talagang makakabahan ako pag nakaharap ko si Sir Ryan, syempre. Ryan Fortissimo yan. Correct. O, di ba? Fortissimo talaga. After daw, sabi niya, may inuman ba? May inuman ba? Pwede naman. Di ba? Parang masaya. Pumunta na rin lang ng malayo si Sir Ryan. So, di ba? Yan. So anyway, thank you very much ulit, choir masters, mga choir master and choir members. Sir Harmon, thank you very much. Thank you rin, Sir Ray. And thank you sa ating mga viewers. Ayan, kay Sir Randy, Sir Ryan, Miss Jean, si Sir Michael, si Ma'am RL, nandito rin siya kanina. Thank you so much, guys. So, ayun, kita-kita po ulit tayo sa next live stream. I think sa Monday po ulit yun, ano?
So abangan natin kung ano kaya yung next topic naman natin. Ayan. Okay. Thank you very much. God bless and bye-bye. Yes, bye guys!